Toronto, mabilis ang takbo, palaging may bago. Pero habang tumatagal, nawawala na rin ang mga lugar na nagbibigay character sa city na to. World's biggest bookstore, Big Bop, Honest Ed's, nawala. Ngayon, isa na namang iconic spot ang nagbabago. (299) Queen Street West. Hindi lang ito address, ito ay isang landmark. Ito ang background at pulso ng Toronto. Ngayon, nainiwan na rin ito ng CP24. Ang tanong, ano ang future ng building na to? Dati, buhay na buhay ang 299 Queen Street West. Naalala ko nung high school kami ng mga barkada ko, dinidikit pa namin yung mga mukha namin sa salamin para lang makita kung sino yung mga artist na nandito doon. Coldplay, Silverchair, Foo Fighters, si Jewel, tapos mga Canadian bands din na mga nag-uumpisa pa lang. Much Music wasn't just a channel. Ito ang vibe ng city. Ito ang nagko-connecta sa music and culture nung time na yun. Pero walang forever. Umalis ang Much Music, nawala yung music, dumating naman ang CP24. Iba ang energy pero iconic pa din. Para sa amin, ito yung station na nagbibigay buhay sa Toronto. Breaking news, traffic updates, weather, lahat nandito. Sa bahay namin, CP24 was always on. Don't get me wrong, tuloy pa rin ang CP24. Lumipat lang sila sa Scarborough. Ang pagkakaiba is mawawala na yung background, nakita ang Queen Street West. So ngayon, nagwo-wonder tayo what's next for this location. Ang alam ko, tuloy pa din na mag-film ng mga shows dito, pero hindi na tulad dati na 24/7 nating makikita. Queen Street West used to be the pulse of the city. Ngayon, maraming nawawala, maraming nagbabago, napapalitan na ng mga condos or offices. Ang tanong, 299 Queen Street ba ang susunod? Or makakahanap ba to ng way para ma-reinvent ang sarili? Kung tutuusin, 299 Queen Street West has always been about reinvention. From a Methodist publishing house to the epicenter of Canadian pop culture. And then to Toronto's go-to news hub. Ang tanong ngayon, ano ang susunod na kwento ng building na ito? So naalala ko, dito kayo makakahanap ng mga free concerts o yung mga artist na bumibisita. Dati, doon ko mismo nakita si Britney Spears. Parang naglagay sila na maliit na stage na yon, tapos sinasarado nila yung street. So habang naglalakad lang kami, papunta kami ng Black Market or ng Steve's noon, nakita namin mismo si Britney Spears. And minsan naman, pag yung mga Video Music Awards, ang ginagawa nila, kung nakikita nyo itong parking lot na to, ginagawa nilang stage mismo. Nilalagyan nila ng mga ilaw, tas stage dyan. Dyan ko napanood ang Coldplay. Halos nandun pa ako sa harap nun. And libre ko lang silang napanood nun. Para sa maraming taga-Toronto, ang 299 Queen Street West ang nagkwento ng buhay natin. Through music, through news, through moments that define our city. Pero ngayon, we are at a crossroads. Kung mawala rin ito, what does it mean sa soul ng Toronto? Ako, lumaki ako kasama ang location na to. Parte na to ng aking memories at connection sa city ng Toronto. And while the future is uncertain,
one thing is for sure, hindi pa tapos ang storya ng 299 Queen Street West.